Bakit kaya ang pinya? Puro mata ang balat. Hindi lang siya prutas, kundi isang aral na binalot sa isang alamat. Ito ang kwento ni Pinang at ng kanyang nanay. Noong unang panahon sa isang tahimik na nayon, may isang mapagmahal na nanay na nagngangalang Aling Rosa at ang kaisa-isa niyang anak, si Pinang. Sinasanay ni Aling Rosa si Pinang na ayaw tumulong sa mga gawaing bahay. Palagi niyang sinasabi na alam niya kung paano pero hindi naman talaga ginagawa. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at pinakiusapan si Pinang na magluto ng lugaw. Pero si Pinang, abala sa paglalaro at ay naku, nasunog niya! Sa paglipas ng mga araw, patuloy na nawawala ni Pinang ang mga bagay at laging tinatanong ang kanyang nanay kung nasaan ang mga ito. Pagod at naiinis, ninais ni Aling Rosa, sana may sandaang mata ka, baka makita mo ang mga bagay-bagay mag-isa. Nang gabing iyon, nawala si Pinang. Nang maglaon, isang kakaibang halaman ang tumubo sa kanilang bakuran na namunga ng prutas na maraming mata. Napagtanto ni Aling Rosa ang nangyari. Umiyak siya at pinangalanan itong Pinang na ngayon ay kilala bilang Pinya. At kaya, lagi nating hinahanap ang mahalaga bago pa mahuli ang lahat.